at kay Senator Loren Legarda. Grabe, no? Leandro Leviste and Senator sa nanay niya. Perpetrators of crimes against humanity under the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, former President Rodrigo Roa Duterte. Tingnan nyo ha, kasama siya sa pumirma. Kasama, paldo, sabi ni Aling Ledesma, ay iba na ho ang ihip ng hangin. Ito yung dating niyang mga suporta sa mga Duterte. Given a chance and if I will be asked, ano bang dapat gawin natin para ma-continue o ma-sustain itong gera kontra sa droga? Ito na ho, simula na ho ng panggigipit ha. Maski si Senador Loren Legarda ay makakasuhan na ho ng ombudsman at hindi lang yun. Kasama na rin ho itong si Congressman Leviste. Tingnan nyo yung pahayag na ombudsman. Talaga namang grabe ho panggigipit na ito. Ewan ko lang ko kung ano mangyayari dito. Kung makasuhan man si Senador Loren Legarda, siya ho ba ay matatakot? Siya ho ba ay lilipat ng kampo para makakuha yung 16 na boto? O ito isang panggigipit para talagang gipitin ang mga kaalyado ni Bibi Sara? Alamin natin dito. Marami. 20 plus counts of malversation. And then, yung sa kabilang banda naman, yung isang kaso ipa-file natin, iba naman ang kanyang tema, ay laban kay Leandro Leviste at kay Senator Loren Legarda. Grabe, no? Leandro Leviste and Senator sa nanay niya, kay Senator Loren Legarda. For PI. Yung unang kaso, contractor yon, yung yung mga ginawa niya na self-dealing sa loob ng Kongreso, at saka yung trabaho na hindi dapat ginagawa ng isang congressman ay ginawa niya. Alam na yung contractor, di ba? Alam niyo na yan, conflict of interest, TH, Republic Act 3019. Sipin niyo mabuti si Senator Loren Legarda, alam naman natin to, yung anak niya si Congressman Leviste, alyado at kumakampi sa mga Duterte. Alam niyo ho ba yung solar na sinasabi ng mamang ito? Nakabuti nga ho yun dahil kung hindi ho nagkaroon ng solar, hindi ho matatauhan ng taong bayan para magpakabit ng mga solar dahil sa lumulobong mga gastusin pagdating sa mga kuryente. Ngayon, kung makakasuhan at kakasuhan nyo si Senator Loren Legarda, sa tingin nyo kaya, ito ho ba ay isang tunay na panggigipit o mayroon ba kasalanan sila Senator Loren Legarda? Kaugnay sa sinasabi niya na sa buwatan, contractor daw di umano, yun ang kanilang pahayag. Pero alam naman natin na iniisa-isa na ho yung mga kaalyado ni Bibi Sara at gusto nilang patahimikin at makuha nila ang 16 na boto para makonvict si Bibi Sara. Yung kay Leandro Leviste naman ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talagang nagdulot ng damage sa ating republika. Sapagkat hindi ho damage, mas maganda pa nga, nakabuti pa nga yun Anyway, wala ho tayong magagawa dyan. Ganyan ho talaga ang laro nila. Nasa kanila ang beat. Hawak-hawak nila ang beat. Ngayon, sana naman matauhan na yung mga taong nanggigipit kay Bibi Sara at na ginagamit ang kanilang kapangyarihan para lang talaga maalis sa pwesto at hindi makatakbo sa 2028 si Bibi Sara, ito ang kanilang laro. Pero sana lang. Kaya tingnan nyo mabuti. At doon mapunta tayo sa usapin ng mga Dorobo. Nag-iiyakan na ho sila Pero tuloy natin to. Hindi naman sila tumupat sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin. At para bang basta malinaw yung kaso na ang kanilang ginawa ay labag sa batas. Ano daw yung malinaw doon? Wala hong malinaw na lumabag sa batas dahil lang ho, nag-develop o gumawa ng isang kumpanya na makakatulong sa sambayanang Pilipino, which is yung solar. Malinaw ba na lumabag si Congressman Leviste doon? O dahil naiingayan lang ho kayo, sila at yung mga kaalyado ng Pangulo dahil sa nangyayaring kaliwat kanan na pag-iingay pangangalampag dahil sa mga Dorobo na walang tigil sa pangungurakot sa kaban ng bayan, ito na ho ang nagiging
kapalit ng kanilang pangangalampag. Kaya ito, alam nyo na kung ano yung way na naman nila o paraan na naman nila para makapanggipit. Senador Marcoleta, Senador Jinggoy Estrada, Senator Bato, Alan Cayetano, Loren Ligarda. Sino isusunod nyo? Punta tayo sa mga nag-iiyakan. Alam naman natin ang laro nila. Ito ang laro nila. Gipitin ang mga kaalyado ni Bibi Sara at patahimikin yung mga nangangalampag patungkol sa mga nangyayaring durubuhan, pagnanakaw sa kaban ng bayan. This will get jumped. Wala akong batayin ng kaso. Ginagawa ko namin yung trabaho namin. So, kahit nakakita na kinakasuhan dahil ginagawa niya yung trabaho bilang miyembro ng komite. Balik na rin natin ang kwento. Ito yung sinabi niya. Saan ka nakakita na kinakasuhan daw dahil ginagawa? Ha? Saan ka naman nakakita, na sininggle out nyo ang nag-iisang tao para lang sa mga kapakanan ng mga maleta gangers? Diba? Isipin nyo mabuti. Yung sinabi mo, ibalik natin kay Atty. Baligod. Ibalik natin kay Atty. Baligod yung sinabi mo para magkaintindihan kayo. Si Atty. Baligod, si Senador Marcoleta, si Senador Jinggoy, kaalyado ni Bibi Sara. Gusto lang nila magsiwalat ng katotohanan. Ito nga, si Senador Alan Peter Cayetano, isusunod nila eh. Di ba? Ngayon, yung tanong mo, saan ka nakakita ng ano? Nagsisiwala tapos pakukulong? Balik yan. Na-back to you kayo. Di kaya bumula ang bibig ng mamang ito sa kasinungalingan. Alam niyo ko ba ano nangyayari ngayon? Puro pasaringan, tumitindi ho ang iringan ng dalawang senador. Saan ba ho nagsimula itong bakbakan na ito at bakit umiinit ng umiinit ang kanilang mga pananalita at salitaan? Para bago natin pasadahan lahat ng mga video na yun, meron pa akong papakita sa inyo. Itong si Wawa, itong si Ilong Ranger at ito si ano pangalan nito? Isang congressman. Halos mahilo na ho sa kanilang mga kasinungaling at panluloko sa taong bayan. At ngayon may mukha pa ho silang ihaharap na sinabi dito ni Ilong Ranger na ito daw dalawang mag-asawa na ito sobrang nagpapatawa. Hindi nyo ba alam kayo ho ang nagpapatawa at katawa-tawa na kayo sa taong bayan? Bakit? Isang vice president, isang babae lang, pinagtulong-tulungan nyo ho na napakaraming congressman. Pero bago natin pasadahan lahat yan, andyan po yung join button, bumindot na ho kayo. Sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin. Hindi ko sinisingle out yung Taguig. Pinaprioritize ko lang dahil sa ingay ni Alan Peter Cayetano. Ito masasabi namin sa inyo, Sa sobrang galit nyo sa mga Cayetano at sobrang gigil na gigil ka na kay Senador Alan Peter Cayetano, bakit hindi mo sabihin sa sarili mo na pikon ka na dahil na nawawala na ang kredibilidad nyo, tama? Nawala na ho yung kredibilidad ng mamang ito kasi hindi niya pinakita sa loob ng mahabang buwan ni isang beses wala sa bibig nila na interviewin o imbestigahan itong si Balulong. Wala sa kanila yun. Ngayon, palakpakan natin ito dahil sa katangahan. Dahil sa katangahan siguro, sabi ni Aling Ledesma, ngayon nasisira ang pangalan kasi nga wala akong ginawa. 'Di ba? Wala ka naman talagang ginawa sa investigasyon eh. Ano ginawa mo? Wala. Kinover up mo, imbis na imbestigahan nyo kung sino yung the big fish, sino yung pinadala ng maleta, sino yung nababanggit ni Saldico. Hanggang ngayon ho, takip na takip pa rin sila. Tapos sasabihin pa nila na ganito raw. Nagsispair na raw si Senador Alan Peter Cayetano at ayaw na raw ni Senador Alan Peter Cayetano pag-usapan itong flood control. Diyan ho kayo nagkakamali. Gustong-gusto pag-usapan ni Senador Alan Peter Cayetano kasi nga para malaman kung sino ang durobo, sino yung sumakay sa helicopter at may daladalang maleta daw di umano. Yan ang gustong pag-usapan. Pero kung kayo ay pagsisinungaling, lalo na si Bendalo, yung bunganga, bumubula na sa kasinungalingan. Kahit ipilit nyo sa taong bayan, wala na ho kayong ipipilit. Sirang-sira na ho kayo sa taong bayan. Ngayon, alis na tayo sa iyo.
Bula na ng bula ang bibig nyo, kahit magsinungaling kayo, hindi na ho kayo paniniwala ng taong bayan. Ngayon, ito, ipasok natin. Simulan natin dito sa may ingay, na naggagawa-gawa na lang ng kwento. Sino-sino ho ba sila? Hindi si Chuchu, hindi si Long Ranger. Hindi ko na alam pangalan nito eh. Ito yung against sa Pangulo, pero magkakasama sila. Ito daw eh, hindi ho gusto yung zona ng Pangulo. Ito nasa dulo. Ano pa pangalan yan? Pero magkakasabwat sila noong pumirma sa impeachment ni Bibi Sara. Sino niloloko nyo? Lokohin yung mga lelong yung unggoy. Wala na ho maniniwala dahil siningil out nyo lang si Bibi Sara. Wala na kayong ibang tinira, wala na kayong ibang siniraan kundi Duterte. Wag ho kayong mag-alala. Malapit na ho ang 2028. At pagdating ng 2028, lahat ho talaga. Kaya alam nyo bakit nangyayari ngayon ito. Gusto nila talagang ma-impeach at ma-convict si Bibi Sara. Katunayan no, yung BIR box, may basbas na ho ng Pangulo. Kita nyo, lumalabas dito na ang Pangulo talaga ang nagpapagulo sa bansang Pilipinas. Alam, nakakatawa talaga itong magkasawang Duterte Carpio kasi kami apat, hinabol lang nila doon sa original case. Ano naman ang ginawa nyo? Bakit kayo nag-file ng case laban sa mag-asawa? Tapos ngayon nakakatawa? Wow! Palakpakan natin sila! Magaling sila! Gumawa ng mga kwento! Kung hindi nyo pina-impeach si Bibi Sara, hindi nyo hiniring-hiring mula Twadcom, Quadcom, Quangcom, kung ano-anong com, tapos ayan sasabihin mo, sinundan kayo, pinail kayo ng kaso, tapos ano sasabihin nyo? Nakakatawa ang dalawang mag-asawa? Sino nakakatawa ngayon sa inyo? Bakit kayo iyak ng iyak? Iyak kayo ng iyak di ba? Hindi kayo nahiya sa sarili nyo, isang babae at asawa ng Vice President, kinasuhan nyo, hinalungkatan nyo ng napakaraming ebidensya. Tapos ito, haharap kayo sa media, sabi ni Aling Ledesma daw, nakakampi nila di umano. Sasabihin nyo ngayon. Nakakatawa ang dalawang mag-asawa, wow. Diba? So, I'm quite sure this is a mechanism para patagalin po itong kaso nito. But like what I stated, this will get jumped. Wala akong batayin yung kaso. Ginagawa ko namin yung trabaho namin. So, kahit nakakita ng kinakasuhan dahil ginagawa niya yung trabaho bilang miyembro ng komite. Balik na rin natin ang kwento. Ito yung sinabi niya. Saan ka nakakita na kinakasuhan daw dahil ginagawa? Saan ka naman nakakita na siningil out nyo ang nag-iisang tao para lang sa mga kapakanan ng mga maleta gangers? Diba? Isipin nyo mabuti. Yung sinabi mo, ibalik natin kay Atty. Baligod. Ibalik natin kay Atty. Baligod yung sinabi mo para magkaintindihan kayo. Si Atty. Baligod, si Senador Marcoleta, si Senador Jinggoy, kaalyado ni Bibi Sara. Gusto lang nila magsiwalat ng katotohanan. Ito nga, si Senador Alan Peter Cayetano, isusunod nila eh. Di ba? Ngayon, yung tanong mo, saan ka nakakita ng ano? Nagsisiwala tapos pakukulong? Balik yan. Na-back to you kayo. Di ba? Galingan nyo ng gusto. Para pagdating ng 2028, hindi kayo magaya dito sa mga pinagagawa nyo sa mga Duterte. So, matatapos din po ito. Pero Talaga? po impeachment. Matatapos din talaga ang 2028. Matatapos din po talaga ang usapin na yan. Pag nakaupo na ho si Bibi Sara. Yan ang pakatandaan nyo. So kaya nga, sabi ko nga dito sa mga nanonood sa akin, ito ho ba ay isang palabas nila? Ito ho ba ay hakbang nila? Ito ho ba talaga ay isang paninira lang? Ngayon, pag sila ho ay binalikan, ngayon nag-iiyak sa media. Isipin nyo, si Bibi Sara, wala akong kakamping media. Itong mga ito, kahit saan pumunta, sinusunod ng media kasi bakit? Alam nyo na kung bakit. May share daw di umano, sabi ni Aling Ledesma, di ba? Kami ni Congressman Chua next week sa darating po. Andito po kami ngayong araw po na ito para maghain ng counter affidavit doon po sa basura, walang kwenta, panggulo, na kaso ni Atty. Mans Carpio. Galingan nyo! Yung sinasabi nyong basura, galingan nyo. Nang gusto. Tandaan nyo,
tandaan nyo lahat ng mga pinagagawa nyo kay BP Sara. Kung halimbawa lang naman na ma-single out nila at talagang makonvict si BP Sara, pero for example lang ito, wala naman ho talagang itong pagbabasihan na hindi makakatakbo ang mga Duterte pa. Wala silang ganun. Ngayon, tandaan nyo ha, binibiran nyo rin si Baste Duterte, si Pulong Duterte, pag sila ay nagsitakbuhan, kung halimbawa lang na hindi ho makatakbo na si BP Sara dahil nga sa panggigipit ng mga ito, may balik naman ho, sabi ng Allen Ledesma, lahat ng mga bagay-bagay na nangyayari. Ganun lang ho kasimple. Laban sa mga kinatawan ng House of Representatives. Ito po ay mababasura sa nagbibilang ko tayo ng mga araw. Kita nyo? Wow, paano nyo nasabi na mababasura? Tingnan nyo naman ha, mababasura, bakit? Kakampi nyo ba lahat? Hindi ho natutulog ang taas. Oo, at walang ganun ha. Pagdating na ho ng, alam nyo ho, yung bilog, umiikot yan, di ba? Ang gulong, umiikot din. Ang bola ay bilog, di ba? Ang tao, weather lang ho. Pag sa inyo ang bola ngayon, sa susunod ng bola, sa kabila naman. Yan ang pakatandaan nyo. So anyway, punta tayo dito sa usapin ng pagdalo sa impeachment ni Senador Marcoleta. Alamin natin yung mga bagay-bagay, mapapayagan kaya ho si Senador Marcoleta at Senator Jinggoy dito sa trial ni BP Sara. Dahil kung nagkataon at magkataon, sana payagan ng ombudsman o ng saligang nakalimutan ko na, Sandigan Bayan, sorry. Pag napayagan yan, malalaman natin kung magkakaroon ng butuhan. Kaso malayo pa dahil meron pa silang sinasabi na BIR box na dapat naman hindi ho yan ang kukuha nila ng isang ebidensya. Alamin natin. Trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni humihiling itong si Senador Jinggoy, Senador Marcoleta na makadalo. Ngayon ang problema, parang ayaw ata na mangyari yung bagay-bagay na yun kasi baka makapuntos nga naman at makakuha ng solidong boto para ma-acquit si BP Sara. Tingnan nyo yung pahayag nila dito. Talagang ayaw nila eh. Kasi itong mama nito, utusan din ho ito. Ng kanyang amo, kaya nga ito ginawang Senate President eh. Dahil ito'y gagawing aso, gagawing taga-attack dog, laban kay BP Sara at sa mga alyado ng BP Sara. Isipin nyo, wala naman hong alam ito para sa maging Senate President eh. Tignan nyo nga yung ginagawa nito sa trial. Kung hindi pala mo, estatwa na lang ho. Tatawa, mag-aabot ng papel. Ganon ho, ang papel ng mamang ito, itong si Win. Ganyan ho ang papel niyan sa trial. Tapos ngayon, pag nakakuha ng tiyempo, magtatanong kung wari. Yung mga tanungan naman, halos naman wala naman. Wala ring mga sustansya. Diba? Isipin nyo nga yun. Ngayon dito, ayaw nila ngayong pagbigyan. May rules ba sa Supreme Court? Alamin natin yan at President Sherwin Gatchalian na wala pa silang natatanggap na formal na request mula sa panig nila Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada ukol dito. Wala namang formal request sa Senate, so sa akin wala namang formal request. It's a conversation na lumalabas sa iba't ibang fora, but formally wala namang. It has to be rated. Yeah. But naririnig lang natin. Gayunman kinumpirma ng Senate President na mayroong sulat para sa kanya, ngunit walang nakasaad dito tungkol sa kung papaanong paraan sila maaaring makabahagi sa impeachment trial. Pinanukala na ho yan ni Senador Marcoleta. Di ba nga, dyan nga kayo nagkawindang-windang at ayaw nyo pumayag. Tapos ngayon, puros kasinungalingan na naman ang sinasabi nyo. Sinabi nga yan, di ba, just in case. Nangyari nga kay Senador Marcoleta, nakulong siya. Pwede ba hong bumoto via Zoom, via online? Yun ang gusto niya mangyari. Pero ngayon, may sulat sa'yo. Tapos sabihin mo, kung ano-ano alibay na lang narinig sa inyo. Wala na kaming matinding sagot sa inyo. Walang matinding sagot sa inyo. Kundi, maano sila sa mga alyado ng Duterte. Ayaw nilang makapwesto eh. Bakit? Siguro itong mamang ito, pag tumakbo sa susunod, kasi ano na ito eh, re-electionist.
Kaya kumukuha na ho ito ng slot niya para makabalik uli sa Senado. Pero sorry ha, sabi ni Aling Ledesma, tapos na ho ang karir ng bulok na 13. Yes, may letter siya address sa akin, but wala naman explicit doon na nakasulat na may request for, formal request kung paano siya magpaparticipate. Wala naman ganun. So, ang kanyang letter is about his opinion on the presiding officer as well as yung opinion niya doon sa 60 codes. Bunso Ano sagot nyo? Kasi wala naman hong batas o rules sa Supreme Court na ang nakakulong na senador habang nililitis ang kanyang kaso, hindi na ho siya pwedeng dumalo sa trial o hindi siya pwedeng bumoto dito sa impeachment ni BP Sara. Malaki ho ang bagay ng pagboto ni Senador Marcoleta, ni Senador Jinggoy para dito sa acquittal. Kasi siyam lang ho ang kailangang senador para ma-acquit na si BP Sara. Lahat ho na napapanood nyo dito sa trial na ito, lahat ito paninira na lang ho. Kasi ang pinaka main factor dito kung paano ho pagbobotohan yung conviction ng 24 senador at makakuha ng tamang boto ng 16 mula sa 24 senador. Ngayon, tignan natin ang rules ba? Wala bagong rules. May tanong tayo dito sa kumpare ko. Sabi ko dito, may rules na ba sa Supreme Court? Kung kulong ka na senador, ay hindi ka na pwedeng bumoto o dumalo sa trial ni BP Sara. Ang sagot dito, walang bagong absolute rule ang Korte Suprema na nagbabawal na isang nakakulong na akusado na dumalo sa sarili niyang paglilitis. Sa katunayan, karapatan ng sino mang akusado ang humarap sa korte sa ilalim ng konstitusyon. Parang mali ata ang sagot ng kumpare ko. Ang tanong ko dito, ang sitwasyon ng mga detainee lawmaker, nako mali ata yung sagot dito. Ulitin ko yung tanong sa kumpare ko. Pero bago yan, tuloy muna natin ito. nito, sinabi ni SP Gatchalian na hindi pa sila nakagagawa ng aksyon o kahit tugon sa usaping ito. Muli niyang binigyang diin na kung suspendido ang isang senador ay hindi talaga siya maaaring makapag-participate sa trial. Sinabi niya. Sinabi doon ha. Binigyan diin niya. Kung suspendido, hindi ho suspendido. Baka nagkakamali ho kayo ng sinasabi niyo. Hindi ho suspendido. At wala ho nagsususpindi sa mga senador na naikulong at nakakulong ngayon. Tandaan niyo yan. Active pa sila. Binigyan nga ng committee. Chairmanship, binigyan pa nga eh. Aniya, kaakibat ng suspensyon bilang senador. Ang iba pang trabaho nito katulad ng pagiging senator judge. Samantala para kay Senator Amy Marcos, sana ay mapayagan ang kanilang mga kasamahan sa minority na makadalo kahit virtual man lang habang sila ay nasa bilangguan. Ayun nga ang kinukulit namin kasi mahalaga sa amin na kasama sila. Parang hindi pa nasisentensya, hindi pa klaro. Okay? Sa ngayon, maging ang mismong Senate Impeachment Court ay wala pang inilalabas na detalye kaugnay ng issue. Ngunit nauna nang iminungkahi noon pa man ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na hilingin sa Sandigan Bayan ang partisipasyon ng 2 senador sa paglilitis. Jed Neresina. Mas maganda yung panukala at kagustuhan ni Senador Marcoleta na maka-attend sila. Diba? Hindi yung pagkakaitan sila, hindi pa naman sila sibak sa pwesto. Hindi pa naman sila akusahan na nagkasala sila. Yung akusa sa kanila na plunder, katang-isip lang ho. Kung sino man yung nag-file nun, katang-isip lang nila dahil gusto nilang manalo sa bilangan ng mga para ma-impeach si BP Sara. Ito na ang katanungan uli natin. Sabi rito, tanong ko naman, si Senador Marcoleta at Jinggoy, may rules ba ang Supreme Court na hindi sila pwedeng bumoto sa trial o dumalo man lang? Sa kasulukuyan, wala pang pinal at bagong ruling ang Korte Suprema, partikular sa hiling ni na Senador Jinggoy Estrada at Senador Rodante Marcoleta. Gayunpaman, formal lang umakyat si Senador Jinggoy Estrada sa Korte upang ipabaligtad ang desisyon ng Sandigan Bayan na nagbabawal sa kanilang dumalo at bumoto sa impeachment trial. Habang hinihintay ng desisyon ng Korte Suprema, narito ang mga umiiral na batas. Ito, basahin natin ha.
ukol sa pisikal na pagdalo at attendance. Umiiral na jurisprudence, luma ngunit epektibong rules. Ayon sa mga nakaraang desisyon ng Korte Suprema, gaya ng People, Maceda at kaso ni dating ni Saba Queen, ang isang mambabatas na nakakulong dahil sa non-bailable offense tulad ng plunder ay hindi pinahihintulutang lumabas para umatin ng sesyon. Ang pagkakakulong ay nangangahulugang limitado ang kanilang kilos at hindi sila pwedeng bigyan ng special treatment. Ganun ba? Parang mali din naman ata. Sino ang may say? Ayon sa legal na expert na Sandigan Bayan at yan din ang Senado, ang legal na kustudiya sa kanila, kaya ang korte muna ang kailangang magbigay ng permiso kung papayagan silang lumabas dahil tinatanggihan ito ng Sandigan Bayan. Ito ay ngayon ay nakabinbin sa korte. So, wag naman sanang ganun ha. Wag na naman sanang gawin na hindi pa sila wala pang conviction na nangyayari at yung gawa-gawang kwento pinairal na nila. Ngayon punta tayo dito. Alam nyo itong mamang ito, maingay ito eh. Kasama ito sa nakasuhan ni Man Scarpio at ni BP Sara. Alam nyo ho ba yung mamang ito? Maka Duterte ho ito dati. Ewan ko lang yun kung ano nangyari din sa mamang ito. Bakit para tila baga? Sa bagay. Saan mas mabilis ang agos doon no? May papakita akong video sa inyo. Ang mamang ito talagang solid Duterte. Talagang pinaglalaban niya ang mga Duterte. Siguro kasama, paldo, sabi ni Aling Ledesma, ay iba na ho ang ihip ng hangin. Ito yung dating niyang mga suporta sa mga Duterte. Given a chance and if I will be asked, ano bang dapat gawin natin para ma-continue o ma-sustain itong gera kontra sa droga? Ako ho, candidly, I answered that question. I was asked that question several times. At ang sinabi ko ho, kailangan natin ng extension pa kay President Duterte. Nang sa ganon, ipagpatuloy itong kontra-drogang programang ito. Di ba? Sip-sip! Grabe pagkasip-sip mo, boss. Pagpatuloy pa. Para saan? Sa pwesto? Ganun ba yun? Anong umupo na yung amo mo, ano yung say mo ngayon? Pero tuloy natin. 2,000 years later. Namimiss ba natin yung bawat kanto may patay? Yung ba ang gusto nating nakikita araw-araw? Yan ba ang ehemplo ng isang tinatawag na kamay na bakal? Yung kaliwat kanan may nakikita kang tumutumba, may namamatay, at sinasabing nanlaban, at sinasabing droga ang dahilan. Grabe, booking, no? Basta sa pwesto, lahat gagawin. Unyango, mapagkunwari. Sipin nyo dati. Ganyan ho ang laro ng politika. Anyway, wala tayong magagawa. Ganyan ho kanyang linyahan. Ito pa, isang video. Ibayo ka muna, kami ang original na Sara supporters din sa Surigao del Norte. Kaya nato, gusto ganyan nato na ipakita nato support. Nato grupo, sigurado mo suporta 1,001%. 1,001%, ha? Tandaan nyo, yung mga sinasabi. Woo! Palakpakan natin. Magaling pala ito magpanggo. Wala mo kayong paniniwalaan sa mga ito. Lalong-lalo na nandyan yung nakapalibot sa kanila, yung mga maleta gangers, yung mga nagsipirma sa impeachment ni BP Sara. Wala kayong dapat paniwalaan yan. Kahit dito, dahil dito sa video na ito, makikita nyo. Alam nyo, yung mga lumang video, hindi ho magsisinungaling yan. Dati, di ba? Kung todo talaga. Dapat ipagpatuloy pa. Ni Tatay Digong, yung kamay na bakal. Pagkatapos ng ilang panahon, pinalitan na si Tatay Digong. Ayan na. Tuloy natin. What I condemn is the killing, yung abuses na ginawa ng ibang nag-implement ng war on drugs. Against the baseless accusations made by the Vice President Sara Duterte. First, Mr. Speaker, let us recognize the kind of leadership Speaker Romualdez has exemplified. Kita nyo? Ganyan nagagawa ng mga... alam nyo na kung bakit. Siyempre dahil
Oh. Dahil may amo, yun lang yun. Ngayon, puro tirada sila sa mga Duterte. Dati, sip-sip, himod. Himod talaga. Walang tigil sa kakahimod. Di ba? Ngayon, sirain dito, sirain ang pangalan, samantalang dati, kailangan natin ipagpatuloy ang nasimulan ng mga Duterte. COM likewise recommends the filing of appropriate charges against the following perpetrators of crimes against humanity under the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, former President Rodrigo Roa Duterte. Tingnan nyo kasama siya sa pumirma. Ayan di ba? Sino siya? Yan lang po yung mga tao na wala hong yagbol. Yan lang po yung tao nasa maleta lang daw, di umano, umaasa. Kasi pag nawala na ho sa pwesto, kaya nagtataka ka, bakit ngayon wala sila sa pwesto, pero andyan siya, spokesperson siya. Bakit? Alam nyo na. Alam nyo na! Firmado, di ba? Impeach si BP Sara. Hindi naman license yung 32 million votes no na mag-commit tayo ng mga paglabag sa batas, lalong-lalo na kung ikaw ay isang public officer, di ba? Nakasaad sa ating saligang batas na merong mga accountability mechanism na kung saan merong mga pananagutan na dapat harapin ang mga public officer kung merong silang nilabag na batas o mga alituntunin sa ating saligang batas. Ano tawag yan? Tama yung sinabi doon, yung nag-flash traitor. Marami hong ganyan. Marami ho ang nag-traitor kay Tatay Digong, kay BP Sara. Ngayon, kilala ho ni BP Sara lahat yan. Markado na yan. Ngayon may banat sila dito. Talagang dinudurog nila ang Sara Duterte at mga Duterte. Bakit? Hindi ho sila makikinabang sa mga Duterte. Wala ho silang pakipakinabang sa mga Duterte. Dahil ayaw ng Duterte ang magnanakaw. Yan ang pakatandaan nyo. Galit na galit si Tatay Digong sa mga korap. Ano ba sinabi ni Tatay Digong noon? Papasok sa Congress, andala, pipitsuging Seiko. Habang nasa Congress, nagkakaroon ng Rolex. Diba? Papasok sa Congress, Toyota ang sasakyan. Naging Mercedes. Yan ang mga magnanakaw. Kaya kayo, alam nyo na kung sino yung traidor. Marami ho yan. Banat. Ito na yung banat niya kay BP Sara. Alamin natin. May banat sila sa mga, ito. May banat siya Unang-una, nagulat ako na coming from Given a chance, and if I will be asked, Wait lang. Ulitin natin doble kayod. Malapit na 2028. Kayod ng gusto. Una, nagulat ako na coming from the Vice President sa panahon na nagkaroon ng paglilitis tungkol sa kanyang utterances of grave threats doon sa unang artikulo. I did not expect that she will say something like that, parang kinumpirma niya na meron siyang kilalang gunman at alam din niya yung Wow! Kahit bumula bibig, palakpakan! Magaling magsinungaling! Kahit wala siyang personal knowledge, sige lang ang bira sa mga Duterte. Palakpakan! Wag mo kayo maya! Palakpakan nyo na gusto! Wala ho kayong kaalam-alam at wala ho kayong kinalaman. Unang-una, wala kayo sa pangyayari. Ngayon, naharap kayo sa media. Sasabihin nyo, ganito yung ginawa ng ni BP Sara. Nagbayad ng mga tetegi sa panggulo nyo. Galingan nyo ang pagpapanggap. Mahirap po maging unyango. Oo, yung balat kayo. Kilala ka na, markado ka na eh. Traidor ka daw, sabi doon sa nag-slide. Traidor! Aray ko po! Dito nyo makikita kung anong klaseng tao. Itong mamang ito. Kaya kayo, sa distrito nyo, baboto nyo pa ba ito? Wala hong masama bumatikos. Wala hong masama mag-criticize. Sila nga, tignan nyo kung paano nila balagbagin si BP Sara. Ang masama lang yung mumurahin nyo. Yung tao. Hindi kita minumura, pero mali ho yung sinasabi nyo. Kayo malaya kayo nagsasalita. Wala hong nakakaawat sa inyo. Sa pamamagitan lang sana ng reaksyon namin,
makapuntos din kami na wala hong pagnanakaw, wala hong inutusan si Bibi Sara, at walang ginagawang masama ang mga Duterte. Yan ang pakatandaan nyo. Yun nakakagulat dyan. No? Pangalawa, she said this in a crowd sa ibang bansa. No? At paano kaya napipaint yung picture ng bansa, no? In terms of, let's say, peace and order sa ating... Paano mo naman kaya, Sir Ro, naatim na gawin kay Bibi Sara yan at dati pinakinabangan mo mga Duterte? Paano mo rin may sasabi sa mga constituent mo kung sakaling mananalo ka na ginamit mo lang ang mga Duterte at ngayon tinitira mo dahil wala kang pakinabang sa mga Duterte? Yun lang naman. Oo. Kaya kami, hiyang-hiya na kami doon sa mga manggagamit na mga politiko at ang gagamitin lang, nagiging sandata ng mga grupo-grupo ng mga dorobers at mga trapo sa gobyerno. Isang simbolo ng mga trapo ito. Bakit? Bakit nila kailangan siraan ng Duterte? Tapos na ang karera niyo sa politika. Hindi ka na congressman pero nandiyan ka. Para saan? Mag-ingay? Para saan? Siraan? Para saan? Magpakitang gilas? Sa amo mong wala na resilbi? Dahil makukulong daw di umano, sabi ng pinsan niya. Yan ang tanong namin kung totoo lahat ng sinabi ng panggulo nyo. Anak kayo ng tokwa. Palakpakan nga natin ang mama nito. Sa sobrang kasinungalingan, nagdo-double time kahit Sabado, Linggo. Wala hong pinipiling oras para magpa-interview at siraan ng mga Duterte. Kaya kung umabot kayo sa video natin ito, ako naman ay maglalambing. Please like and share ang ating video at sa dulo ng ating video, syempre yung shoutout segment natin. Huwag niyong kalimutan. Hanggang sa muli, bye-bye! Napakasinungaling na alam nyo, ang sinungaling hindi makakarating ng langit.